Tropang Hilonggo. Please subscribe. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Muli, nandito na naman po si Tropang Hilonggo para magbigay po ng mga update, balita sa inyo ngayon about sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre sa mga kababayan natin dyan, ito po ay napaka-good news, mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka, mga kababayan. Ito ang gagawin ni PBBM. Gusto ni PBBM na mas maraming kadiwa center ang hinihiling sa mga LGU na bumili ng palay sa mga magsasaka. So ayan ang mga kababayan, mismong kadiwa center na mismo ang pupunta sa mga magsasaka at bibilhin ng kanilang mga palay. At siyempre mga kababayan, siyempre pag mga government, lahat tulad ng kadiwa, ang bibili sa mga farmers natin, sa mga palay, siyempre iba ang presyo niyan mga kababayan. Mabigyan sila ng magandang kalidad ng presyo ng kanilang mga produkto ang ating mga magsasaka. Napakaganda ng naisip ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Natulungan niya na ang mga magsasaka, natutulungan niya pa ang makakabili ng mga bigas sa Kadiwa Store, mga kababayan. Grabe mga kababayan. Diyan ako bilib sa ating Pangulo. Mag-isip, mga kababayan. Katulad niyan, inuuna ang kapakanan ng ating mga magsasaka, mga kababayan. Una-una dyan, yung pagbahagi ng mga titulo ng lupa. At hindi lang yan. Diba, binigyan sila ng titulo ng lupa. Hindi lang po yan mga kababayan, porque binigay ang titulo ng lupa, pababayaan na kayo ng gobyerno. Meron pang binigay, assistant, ang Pangulong PBBM sa mga kababayan natin magsasaka. Binibigyan pa sila ng mga abono, binhi, para sa kanilang mga sinasaka. Ganyan ang suporta ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka, mga kababayan. Diba? Ganyan po ang suporta ng ating Pangulo. So ito mga kababayan, babasahin ko lang. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng mas maraming kadiwa ng Pangulo Center sa buong bansa, kahit na inimok niya ang mga local government unit o LGU na direktang bumili ng palay sa mga magsasaka. So gusto ni PBBM mga kababayan magtayo ng mas maraming kadiwa store dito sa bansang Pilipinas. Na alam naman natin mga kababayan, malaking tulong ang kadiwa store, Kaya sa mga kababayan natin diyan ngayon na merong kadiwa store, napakaswerte niyo po mga kababayan, kasi ngayon meron pong nabibili na 29 per kilo na bigas sa Kadiwa Store, mga kababayan. Implemented na yan, mga kababayan. Hindi man natin narating yung 20 per kilo na sinasabi ng mga nasa kabila na pangako daw umano ni PBBM. Kahit yan ay laging sinasabi ni PBBM na pangarap niyang maipababa ang presyo ng bigas. Pangarap, iba ang pangako. Diba? So makikita naman natin, isa-isahin po natin ang pagbigay ni BBM ng mga titulo ng lupa sa mga magsasaka at pagbigay ng mga kasasestan, pagbigay ng mga abunot binhi, pagsuporta yan sa mga magsasaka ay isa yan sa mga plano niya para mabawasan, matapyasan ang presyo ng bigas dito sa bansa natin. Hindi kasi nila na nalalaman yan yung mga nagbabatikos kay PBBM. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi naman kasi magikero po ang gobyerno na porque sinabing ipababa natin ang presyo ay ura-urada ay ibaba kagad. Hindi po ganun mga kababayan. May proseso po kung paano mapababa ang presyo ng bigas. Hindi po yan panandalian. Nahanapan nyo si PBBM dahil mataas daw ang bigas. Nung panahon nga ni Duterte mga kababayan, umabot sa 80 per kilo ang bigas mga kababayan. Hindi nyo po ba yun natandaan? Sa lahat nating mga kababayan?
O talagang yung mahilig yan manera tulad ng mga didiles na yan ay talagang gusto lang talaga isisi kay PBBM lahat na nangyayaring mali dito sa mundo. Kahit ngayong bagyo, climate change ang nangyayari sa bansa natin. Talagang isinisisi pa natin sa ating Pangulong BBM. Katulad na lang mga kababayan, ang paminigay ni PBBM ng yero at kahoy na sinasabi ho ng mga didiles, ayan, panuorin nyo yan. Mukhang bahay daw ng aso. Kasi nga mga kababayan, biruin nyo, nagbigay si PBBM kahoy, yero, at plywood, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi ho ng mga didiles, ayan, nasa baba, ay hindi naman po plywood yan eh, ang dingding eh. Tingnan nyo yan mga kababayan. So, ibig sabihin, gumagawa talaga sila ng issue para iba to kay PBBM. Mga kababayan, kahit gumagawa na ng solusyon at tulong si PBBM para mabigyan ng tulong kaagad, may masilungan kaagad itong mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Christine. Noong panahon niya ni Duterte, audit, nanglilimos na nga lang yung mga kababayan natin sa Siargao eh. Diba? Ganon talaga kasi mga kababayan. Kasi, taon-taon ho, dinadaanan ho tayo ng bagyo. So sa panahon kasi ngayon mga kababayan, kunting ulan lang, grabe na talaga ang baha. Ito na ata yung epekto ng climate change mga kababayan. Kahit nga sa ibang bansa, nakita naman natin yung Spain, China, ibang mga bansa, marami po. Hindi lang ho tayong bansa mga kababayan. Okay lang sana kung tayo eh. Pero, marami pong bansa ang nasasalanta ng bagyo. So ito pa mga kababayan, yung flood control ni PBBM. May flood control si PBBM, kaya nga sabi niya, willing siyang imbestigahan ang flood control niya. Mga kababayan, ganyan dapat. Willing siyang imbestigahan kasi nakikita eh, may flood control. Mga kababayan, may flood control na ipinagawa si PBBM. Tingnan niyo yan. Diba? Kung ayaw maniwala, puntahan niyo ang FB page ng DPWH mga kababayan. Puntahan nyo ang FB page ng DPWH para makita nyo kung meron ba talaga. Kayo mismo mag-confirm mga kababayan. Huwag lang ko kayo maniwala dun sa mga paninira kay PBBM kasi alam nyo kung bakit. Gusto lang nila yan, pabagsakin si PBBM at maibalik ang gusto nilang maibalik mga kababayan. Sabi ko nga rito, kung gusto talaga nila, antayin nila yung 2028 kasi mga kababayan, kung talagang marami sila at gusto nilang maibalik si mga Duterte, wala tayong magagawa kasi yan ay hinalal ng taong bayan. So sana kay PBBM, hayaan niya si PBBM na gawin niya naman ang kanyang tungkulin dito sa bansa natin. Diba? Ngayon lang ako nakakitang tapos na sa kanyang administrasyon, nangingialam pa sa ngayong administrasyon eh, mga kababayan. So doon pala mahalata mo kasi siyempre Vice President ang kanyang anak. Mga kababayan. Di ba? Siyempre pag pinatalsik ho si PBBM, sino kapalit? Siyempre ang vice. Di ba tama? Bakit siya nangingialam pa kung wala sang masamang bala na bumalik sa Malacanang? Dahil ba pinagbaba na ni PBBM ngayon yung pugo? Wala nang pugo sa bansa. Dapat lang. Kasi illegal ang pagpasok ng pugo dito sa bansa natin, mga kababayan. Ayan. So, ito pa mga kababayan, ang DE, Department of Agriculture, at DBM, Department of Budget Management, inatasan na palawakin ang 29 per kilo na bigas for all program at pataasin ang ating kadiwa ayon sa Pangulo. Kadiwa ng Pangulo Center mula sa 21 hanggang 300 sa kalagitnaan ng 2025. So, ibig sabihin mga kababayan, meron tayo ngayon 21 na kadiwa. Pero, sa darating na 2025, ay ang target po ng Pangulo ay umabot ng 300 na kadiwa store sa kalagitnaan ng
2025 po, mga kababayan. Good news, mga kababayan. Kaya ang swerte ng mga kababayan natin ngayon na merong Kadiwa store sa kanilang mga lugar. Mga kababayan, dito kasi sa Maynila, hindi ko makita kung saan ang Kadiwa store dito sa Maynila, mga kababayan. Kasi gusto ko sanang puntahan, mga kababayan, para maiba-vlog din, para makita ng mga kababayan natin kung saan naka-location ang Kadiwa store dito sa Maynila, mga kababayan. Ayun na. Ang hakbang ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magdadala ng abot kayang bigas na abot kaya para sa mas maraming komunidad sa buong bansa. Grabe, no? PBBM, iniisip talaga tayo, mga kababayan, kung paano tayo matutulungan, paano mabawasan ang mabibigat na mga gastusin, matataas na mga bilihin. So ginagawa niya ng paraan ni PBBM, mga kababayan. Hindi lang kasi yan ura-urada, hindi naman kasi magikero po ang ating Pangulo. Lahat po yan may proseso. Dati lahat ng puntahan ko may pulang t-shirt na marami, parang ilog na lumalagay. Ngayon ko lang kayo nakita ng ilan, matagal na. Mabuti naman, kaya naman mas naging makabuluhan ang aming undas dahil sa inyong pagdating at lalong-lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo at sa aking ama at sa pag-alala sa aking ama. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag nyo na po pansinin yung medyo mainit at magpapakain naman yung nanay-inay ko natin. Alam mo naman, basta nandyan ang ating nanay, hindi tayo gugutumin. Alam nyo naman lahat yun. Kaya nga, nasisiran po ako at nandito kayo. Dahil kahit pa paano, mahalaga sa amin ang naalala ang aking ama, ang kanyang buhay. Hindi mo maiwasan na may kasamang lungkot na dala yung pag-aalala ngayon. Ngunit kapag iniisip mong mabuti, may katumbas, labis sa katumbas na kasiyahan, na tuwa, na magagandang pag-aalala na kahit papano ay magdadala ng ngiti sa iyong mga labi. Yan po ang naging experience ko sa aking ama. Kaya napakaganda na nabasa natin yung kanyang prayer dahil nandyan talaga lahat ang nasa kaluluwa niya, hindi lang sa puso niya, kundi sa kaluluwa niya, na patibayin siya upang makapagservisyo siya. At bata pa ako, nakita ko na yan. Ang sinasabi ko, napakagandang gabay yan. Ngayon na nakaupo ngayon ako bilang Pangulo, mas lalo naging mahalaga ang kanyang mga salita. Kaya pagka iniisip ko, alam niyo, pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ginanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya, ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipinas. Yan ang magdadala sa ating ama at malalaman natin tayo kapag tayo'y laos na. May isip namin, nung kapanahunan namin, marami kaming nagawang maganda para sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Maligayang undas.